Good morning guys. Punta tayo sa 108 Apollo ngayon. Pa-install natin yung busina. Dapat next week ko pa-install eh. Kaso baka kapusin na naman ako sa schedule. Medyo nag-aalangan nga ako sa ngayon eh. Totoo lang kasi makulimlim oh. Wala pa naman akong rain cover. Ayan ang ba sinasabi ko, maambon na. A few moments later. Ito naman yung ambon. Tuloy na lang siguro natin. Mamaya ako makukuha yung X4 ng brother-in-law ko, iniram ko. Kaso mamayang hapon pa yun eh. Susubukan ko na sana eh. Kaso hindi naman ako pwede sa mga susunod na araw. Gusto ko na pa-install talaga tong busina eh. Tagal na nito eh. Di bale, okay lang yun. Magagamit ka naman yun sa ibang araw eh. Kasi this coming weekend, instead na sa Vespa Club Las Piñas ako sasama sa Tikoy Ride sa Binondo. Sama muna ako sa mother club ko sa Vespa Club of Manila. Iikot ulit tayo sa malayo dun sa dinaanan ko dati. Dadaan tayo sa Pulang Lupa, tapos sa Sukat C5 extension din Sukat. Next week din pala ano na yung All About Wheels sa Philinvest Alabang. Baka sa hapon na tayo makapunta or sa umaga, depende kasi may lakad din ako sa umaga, 11 o'clock ng umaga. Bumili nga pala ako ng knee pads sa Jersey Mate, pati elbow pads. Kaso wala na silang medium size. Naubusan, one day lang difference. Sabi kakabili lang daw kahapon nung last piece. Sabi ko sayang, naunahan pa ako. Yun yung yung stealth type na knee and elbow pads, para nasa loob lang siya ng damit mo. Vale, pag nagkaroon ng stock ng elbow, sabi naman sa akin, inform ako agad eh. Then ride nila maghanap sa ibang branch eh. Kaso wala talaga eh. Bumili na nga pala ako ng single arm pivot para sa dito sa quad lock ko, para medyo tumaas. Unfortunately parang ganun pa din, hindi ko siya talaga may aangat dito sa area na to eh. Pagpunta ko sa Binondo, yung sa Binondo ride, dito na lang siguro ako dadaan. Maaga yun, baka umalis ako ng bahay mga 5:30 kasi 6:30 ang meet up eh sa may City Hall ng Manila. Papaayos ko rin yung busina ng isang sasakyan eh. 2 piraso usually kasi yung busina eh. Siguro yung 1 piraso bumigay na kasi ang tinis na ng tunog eh. Dapat 2 yung bibiliin kung ganito, yung Mitsuba Alpha. Kaso sabi ni Macy, siya daw ang pipili ng busina niya. Kanya kasi yun eh, auto niya kasi yun eh. So sige, okay lang. Dati ka ng busina to eh. Nung binili ko yan more than 10 years ago, siguro I think 12 years ago, nasa 2.5 lang. Sa Concord din, sa Concord South Mall ko binili yun eh. Nagsara na yung Concord South Mall. Naisipan kong bumili para nga dito sa motor. 3.9 na siya. Di ako nakahanap ng ganito sa Japan kasi wala nga kami nakita mga
shop doon na ano pang auto. Saka hindi rin ako masyadong nagpursige maghanap, pang motor na yung hinahanap ko Tapos yun, may nakita akong sa Facebook na pasabay sa Japan. Ang presyo niya dito is 1.3. Noon na kinakabahan ako nag down payment ako ng 650. Tapos yung other half nung dumating na siya ng Pinas. Hindi ko alam kung may fake nito Let's see. So C5 extension na tayo. So kung dadalhin ko tong motor papasok ng office, dito ako dadaan. So ganun yung magiging route ko. Well, pwede ako dun sa meron dun shortcut sa amin kaso magbayad ako ng 10 pesos. Which is okay lang naman, 10 pesos. Kasi laking tipid din sa travel time. Hindi ka dadaan sa traffic. Lalo na pag papasok ka ng opisina kasi syempre gusto mo kahit papaano fresh ka pa rin. Hindi yung gaya ng kotse na naka-aircon ka. Yung nasa news nga pala lately, pinag-aaralan na tanggalin na yung edge sa busway. Dami rin nahuhuli dun Dami rin kasi matitigas ang ulo Dumadaan pa rin dun, alam na nga nilang pang pass lang yun. Iwas na lang doon sa leftmost part kasi doon naman talaga yung edge sa bus lane Kaya para hindi na lang magkamali, iwas sa leftmost part. Doon ka na lang sa gitna para safe. 5,000 pesos din yung yung penalty saklap nun. Bigat yun. Malayo mararating ng 5,000. Pero sabi naman daw ng MMDA, pinag-iisipan pa yun. Pero most likely mangyayari lang daw yun kapag yung tumaas na yung seating capacity ng LRT, which is tama naman. Kailangan talaga number 1 na ayusin ng government yung mass transportation. Ako to be honest, kung maganda yung natin, public transport system natin, mas gugustuhin ko mag-commute mas mura, number 1. Pangalawa, exercise. Well, unti-unti naman ito, ni-improve na nila. Nagbubungkal na para sa subway, pero matagal pa yan, sobrang tagal pa yan kasi ilang station lang yun. Siguro bago natin maabot yung gaya ng Japan na talagang parang spaghetti sa ilalim ng lupa, o kaya yung sa may New York. Hindi ko alam kung buhay pa ako nun. Naging problema daw kasi doon is yung right of way, kasi nakalimutan ko na yung exact number in terms of meters, pero kasi nasa batas yan na you still own up to a certain number of meters from your property pababa. So kailangan pang magpaalam or bilhin ng gobyerno yung part na yun. Siyempre imagine mo naman talaga yung merong subway sa ilalim ng bahay mo, yung structural integrity nun, siyempre masira yung pundasyon. Imagine mo pag nagka problema, lumindol or what, bumaha, hindi na kasi solid yung ilalim ng lupa kasi obviously may malaking hole dahil dun dadaan yung train. Unlike yung pag solid na lupa yan, talagang mas firm, mas meron kang peace of mind na lumindol man, hindi yan, parang sinkhole ba, diba? Yung sinkhole biglaan lang yun na lumilitaw so tingnan mo lahat ng nasa ibabaw ng sinkhole kakainin. Parang ganun, imagine mo, knock on wood, yung binutas nila kunyari nasira,
nagiba dahil sa lindol. O lahat na nasa ibabaw nun, kakainin. O kung nandun yung bahay mo, yari ka. Ayun yung nagiging problema. Parang yung Skyway natin, yung naging Skyway Stage 3, kaya inabot din na matagal yan eh. Unlike yung Skyway na dito sa SLEX, kasi ano yan eh, nasa ibabaw lang din ng SLEX eh, di ba? So walang naging problema yon. Pero itong Skyway Stage 3, ang daming dinaanin niya ng mga residential area eh. Okay, balikan ko kayo guys. Ito na tayo. Daming budol parts oh. A few moments later. Ayan, tapos na guys. Na-install na yung ating bagong busina. Iniwan ko doon yung lumang busina eh. Dagdag daw nila sa collection nila. So kanina na-meet ko si, hindi ko natanong eh, naiya ako magtanong kung si Inigo ba yung may-ari ng 108 Apollo. Pero sinama nila ako doon sa GC nila eh. Magsa-service road tayo. Dito tayo sa West Service Road. Tapos dire-diretso na yan hanggang Alabang. Buti na lang kahit papaano, medyo nakisama yung panahon. Hindi umulan. Makulimlim pa rin oh, tignan nyo. Pero mukhang hindi man tutuloy. So going back kanina, nung kakwentuhan ko si Inigo, 3 yung sinasuggest niya sa akin na unahin ko na upgrade for my Vespa. Ilaw, yung panggilid, yung CVT, and then nga ba yung 3 yun eh. Ayun, naalala ko na isa sa sinasabi pala ni Igo. Ilaw, CVT, suspension. So yun, 3 daw maganda unahing upgrade.